Sabay, red. Sabay, red. Puro regular color check lugar lang, wala man lang na bahid na puti kahit sa pakpak. Good morning mga utol, welcome back dito sa loop natin. So ngayong umaga ay aabangan natin yung mga pang-nert natin. Kagabi sinabay ko yung mga ibon natin sa training toss ni Boss Wings. So ang release point ay Gimba Nueva Ecija. Ayan, bali pangatlong training ng mga ibon natin to. Ang training nila na nakaraan ay yung first training ay Paligi, Candaba, Pampanga. Tapos yung second training ay sa Arayat. Tapos ngayon ayan, third training nila Gimba Nueva Ecija na kaagad, so malayo na agad. Ayan, nasa na yung Gimba, nasa 80 km na yan. Yung huling toss nila sa Arayat 20 km or 30 km yon. Tapos ngayon tumalon ng 80 km, Gimba Nueva Ecija na kaagad. So ayan, bahala na, binigla na natin yung mga ibon natin. So sana lang makauwi sila. So pinawalan yung mga ibon natin sa Gimba kaninang 6:05. So sa tansya ko, sa distance ng Gimba na 80 km, nasa 1 hour and 30 minutes ang liparan. Pero yung mga ibon nga natin kasi pangatlong training pa lang yan, at ito yung pinakamalayong training nila, baka mas matagal nila kuhanin yan. So ayan, ang oras natin 7:33. 1 hour and 28 minutes na lumilipad yung mga mga ibon. So sana maging okay naman yung uwi ng mga ibon natin. So lang naman yun, solo ng grupo lang ng mga ibon natin. Grupo lang ng ibon natin yung magkakasama na yan. So para hindi rin masyadong yung mga ibon natin mabigla, kasi hindi pa sila sanay sa grupuhan na marami. Sanay sila sa isang grupo lang, yung grupo lang nila talaga. Ayan, so 14 ibon yun. Yung 13 pang NDR natin. Saka si Guarpa, yung dagit. Yung pilay. So sinama na natin, kaya 14 silang lahat. So abang-abang tayo. Sana mamaya dumating yung mga ibon. Huwag sana silang maliit ng sobra. Na-expect ko naman na maliliit yung uwi nila. Pero sana wag naman sobrang late. Sana maging okay pa rin yung uwi nila. So ayan, abang-abang. Habang wala yung mga pang-nert, paliparin natin south. Yun. So ayan, Siyam. Ngayon lang sila nakalabas ng maaga-aga 7:30. Ayan, sakto 7:35. Yan yung mga pang south natin, 2, 4, 6, 8, 9, Siyam. So ayan, yung mga pang north at pang south. Mga pang north galing Tinos. Ito naman mga pinalo play lang natin. Tignan natin kung dadayo ito. Hindi kasi masyado tumatagal sa liparan itong mga pang south. Kasi ang ginagawa ko sa kanila, ginagawa ko silang pang lang sa mga pang north natin pagka malapit na bumaba. Saka pa lang natin nire-release ng mga pang south. Hindi pa nila makuha dumayo ng matagal na mga nakakaraan Saka tanghali sila pinalilipad. Nasanay din sila sa tanghali lumilipad Ayun, dumire-diretso dun. Tingnan lang at baka hindi naman tumagal yan. Malamang umuwi din kaagad yan maya maya. So ayun, mag-aabang tayo mga pang north. Sana maging okay yung uwi. Yun mga utol, ayan, nag-aabang pa rin ako ng mga pang north. 1 hour and 40 minutes na, wala pa rin yung mga ibon. Ayan, sa tansya ko nga 1 hour and 30 minutes lang yon lili pa rin. Kaso nga
kung praktisado na yung mga ibon sa training. Kasi ibon natin pangatlong toss pa lang nila to at yan yung pinakamalayo. So kaya mukhang ano nga, mukhang mas madidelay yung uwi ng mga ibon natin. So yung mga pang south na pinawalan ko, ayan na sila. Dito na. May mga kasama sila. Yung kanino tong kasama nila. May ilang pirasong kasama eh. Hindi naman nga sila tumatagal at lumipad. Dumayo lang saglit, bumalik na rin kaagad. Ayan yung isa bumaba na nga, nasa bubong. Ayan, abang-abang pa doon sa mga pang north. So sana maya maya nandyan na yung mga pang north natin. Huwag naman silang magtagal ng sobra. Sana maya maya dumating na rin sila. So abang-abang sa mga ibon natin. So ayan, ito ngayon lang dumating yung mga ibon. Ito meron pa nasa labas isa. Tapos ito pa, bali dalawa. Ayun oh. Tapos meron pang lock visit, young bird. Bali parang kulang pa eh. Ang bilang ko kanina 11 pa lang. Bali dalawa yung nasa labas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bing isa. So 11 pa nga lang, kulang pa tayo ng 2. Bali 3 kasama si si Guarpa. Ayan. Lalabing isa. Galing sila ng Gimba, nirelease sila kaninang 6:05. Dumating sila ngayon lang 9:56. So ayan. Yung mga ibon natin masyadong masyadong natagal na sila sa liparan ngayon, mukhang mga galing ng derby oh. Pero buti nandito na yung karamihan. Kulang na nga lang tayo ng ng 2. So yung si Guarpa kasi hindi ko naman na iniintindi yun. So itong mga young bird natin ang mas importante syempre. Ayan, 2 na lang kulang. Ayan. So ayan, pagpahingahin ko lang to. Mamaya ako napakakainin, mga napagod eh. Ayan yung isa nasa labas pa ay pang pumasok eh. Ayun no. Ayan, mukhang dumire-diretso sila ng lipad. Mukhang hindi to mga bumaba. Ano na, 3 oras na sila mahigit lumilipad. 3 hours ay 3 hours and 45 minutes. Ayan, halos 4 na oras silang lumipad sa Gimba, pauwi dito 80 km. Mukhang marami nakasagupang ibon tong mga ibon natin, kaya ganyan, ayun, mga lugmok. Kaya natin sila dyan, mamaya na lang. Babalikan ko yung mga ibon pagka nakapagpahinga na ng husto. Ayan mga utol, pinakain ko na yung mga ibon. So ang oras natin ay 11:28, wala pa rin yung 2. So 2 Guarpa yung singsing ng kulang natin. Ayan. At mukhang na siguro, naiwan na yung 2 na yon. Nagpapahinga na yon dahil sobrang init na. Ito nga, nung dumating sila kanina, sobrang init na. At mukhang mga napagod sila ng gusto. Parang galing sa derby yung mga ibon kanina nung dumating. Ayan, pero buti karamihan ay nandito na. So 11 yung dumating sa sa tracing young bird natin. So 14 yun, yung isa, yung Guarpa nga. So hindi ko naman na iniintindi yung Guarpa. So mawalat hindi yun, alang problema. So yung mga young bird natin ang mas priority natin kaysa dun. So kaya ayan, 13 lang talaga inaantay ko kanina. So sa 13, 11 yung nandito. Yung 2 yung wala. 2 hen. So sana dumating yun mamaya or bukas. At kaya naman ng mga ibon, kaso mukhang marami silang nakasagupa kanina, maraming nakasabay. Siguro na nalayo ng husto. At yun tuloy, nabutan na sila ng sobrang init. Pero ayan, maayos na rin dahil karamihan ay nandito. 2 nga lang ang kulang natin. Sana lang umuwi yung 2 na yun. Ayan. So balitaan ko kayo pagka umuwi yung 2 kulang natin na yun. Hanggang mamaya, hanggang bukas mag-aabang ako doon sa 2 natin na yun. Ayan. So ayun mga utol, second day to nung training kahapon. So ito, may umuwi tayong isa. Ayan no. Yung isang kulang natin dun sa 2 Guarpa na kulang natin kahapon. Bali isa na lang ang kulang natin dito sa mga ibon natin. At ito pa isa mga utol, si Guarpa. Pambihira, ito si Guarpa, umuwi na naman. Grabe tong ibon na to, pinabibilib na ako talaga nitong ibon na to. Nasaan ba? Nasa ilalim nakita ko kanina eh. Ayun no. Ayan si Guarpa, pambihira. Dinaig pa niya yung isang ibon natin. First toss nito, Arayat, single toss. The second toss niya, ayan, Gimba na agad. Gimba Nueva Ecija na kaagad. Pero ayan yung ibon, umuwi din no. So ang napakabata na ito, tapos ang toss lang niya, Arayat, rekta na agad ng Gimba. Pero ayun yung ibon, umuwi. Grabe tong ibon na to, matindi. Ayan, ayaw pa niyang pumasok kasi nasanayan nga niya talaga na pagka
pinawawalan ko siya, sa ilalim siya dumidiretso. 80 kilometer na agad yung ano niya, yung pangalawang toss. Galing siya ng Arayat, ang distance nun sa loob ko ay 29 kilometer. Yun yung first toss niya. Ngayon, sinama ko na ng gimba, mawala or hindi, alam problema sa akin kako. Pero ayun yung ibon, no. Kahapon na maghapon wala siya, ngayon nandito, ngayong umaga. Nandyan siya, mukhang kanina pa to nandito kasi ayan, nakikita ko yung butchi niya, mukhang ano na mukhang marami na siyang nakain. Ayan, putikan nga lang yung ibon pero ganun pa man, nakakabilib pa rin kasi sa sobrang bata nitong ibon na to, makikita nyo naman sa itsura, naglulugon pa lang siya. Napakabata ng itsura ng ibon na to. Tapos yun nga, na bali yung paa na ito, tapos nung pinawalan ko, hindi na umalis sa atin. Pag binaroronda ko, rumoronda naman, sumasabay siya sa mga ibon natin. Kaso na itong huli, tumitigas ang ulo niya. Kaya hindi na natin siya sinasabay. So nirekta na natin siya sa training. Yun nga, first toss, Arayat, Pampanga. Second toss, Gimba, Nueva Ecija, 80 km na kagad. Ang layo na kung tutuusin. Second toss pa lang niya yun. Pero ayan yung ibon, grabe. Papabilib ako ng ibon na to. Yan, hanggat umuwi siya, isasama natin siya sa training. Ayan. Mukhang kanina pa to Baka nauna pa to dun sa isang ibon natin Grabe, napapabilib ako ng ibon talaga na to. Ayan, ayaw nga lang niya pumasok. Ganyan ang style niya. Pagka uuwi, pagka pinalipad ko siya sa umaga, ganyan siya, nasa ilalim siya ng mga kulungan, nanginginain. Ayan yung ibon, matibay. So ayan, isa na lang ang kulang, 13 na yung umuwi kasama si Guarpa. 14 yan 13 young bird natin, tapos si Guarpa yung pang 14. Ayun, 12 na yung umuwi sa mga ibon natin. Ayan, so papakainin ko yung mga ibon natin, maglilinis muna ako sa loob. Si Guarpa, hayaan na natin din kasi ganyan ang style niyan Ayan. So balikan ko na lang kayo. Ayan, pinakain natin yung mga ibon natin ngayong umaga. Ayan, oras natin alas 9. So di muna ako nagpalipad ngayon. Nagpahinga muna natin yung mga ibon natin dahil kahapon nasa lanta sila. Grabe yung naging training nila kahapon bali pinawalan sila sa Gimba kahapon 6:05 dumating yung mga ibon natin mag-aalas 7 na. Ayan, pinakain na natin yung mga ibon natin at hindi muna natin sila pinalipad ngayon dahil grabe yung naging training nila kahapon. At yun nga, pinawalan sila sa Gimba kahapon ng 6:05 ng umaga. Dumating sila dito sa atin mag-aalas 10 na. So halos kulang-kulang 4 na oras nila linipad yung yung training nila kahapon na Gimba. So 80 km, grabe nga yung naging nila kahapon, yung naging training. So ang hirap nung dinanas ng mga ibon natin kasi inabutan sila ng sobrang init, pero yun nga, buti nag-uwian naman at ngayon nga isa na lang ang kulang natin. At ganado naman kumain yung mga ibon na yan malalakas naman silang kumain. Mukhang ilang lang. Hanggang bukas siguro baka okay na tong mga ibon natin. Pwede na ulit natin paliparin, or kung hindi man baka isama na ulit natin sila sa training. So malayo naman ay naging training nila kahapon, 80 km na yon. So kahit papaano malaki na yung experience nila. Kaya ayan, pwede na natin sigurong ituloy-tuloy yung training nila. At kung may loading ulit, ikakarga natin yung mga ibon natin sa training ni Boss Wings. Ayan, tapos na silang kumain. Ang lakas pa rin kumain, buti okay naman yung mga ibon, hindi sila nagmalmal kumain. Pagka kasi ganyang napagod sila at nagmalmal kumain, so ayun, ibig sabihin lang nun hindi nakakapag kondisyon na maayos yung mga ibon. Yan, pero ngayon okay naman, nakikita ko okay naman silang gumalaw, huwag lang sila magkakasakit. Ayan, so tapos na sila kumain, bigyan ko muna sila ng tubig at grits.